Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating pong talakayan. Ito pong ating bagong segment, Ang Take Ko ni Attorney Ricky Tumutorgo. Mga kabunyog, itong bago kong segment na ito, ginawa ko ito dahil araw-araw, napakaraming nagme-message sa atin, Attorney, anong take mo sa issue na to? Attorney, anong take mo sa pangyayaring ito? Kaya gumawa na lang ako ng regular na segment para sagutin na yung mga tanong na yan. Kaya ito na po yun. Ang take ko ni Attorney Ricky Tumutorgo. Mga kabunyog. Kaya lagi na po ninyo itong subaybayan dito po sa aking Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito, subscribe na po kayo. Mayroon din po tayong Attorney Ricky Tumutorgo Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. Lagi na po ninyong subaybayan ang take ko ni Attorney Ricky Tumutorgo. Ayan, mga kabunyog. Itong unang natin, itong unang topic natin, binawi. Binawi na naman. Ito talagang grupo nila defensor, nila Baligod, at itong mga Maleta Boys, laban-laban, bawi-bawi ito. Kaya lalong nasisira ang kanilang kredibilidad mga kabunyog. Kasi laban-laban, bawi-bawi. Magsasabi, tapos babawiin. Katulad niyan. Pinakita nila, nung nag-press con sila noong June 16, ang laki ng picture, pinakita nila. Pinakita nila yung picture ni Kiko Pangilinan kasama si Sharon Cuneta. Kasama si Sharon Cuneta. Tapos kasama daw yung mga sabi nung Maleta, yung mga Maleta Boys, sabi nila ang nandun daw sa picture yung mga daw yan, yun, mga empleyado daw yun ng Misibis Aviation. Yung korporasyon ni Zaldico. Yun daw yung mga nasa picture na yun. Tapos ang sinasabi ng mga Maleta Boys, yun na nga, pinipresent na naman nila, pinapangalanan naman nila yung mga nakatanggap daw ng maleta ng pera. Maleta na ang laman ay milyon-milyong pera. Ay syempre, nagalit si Senador Kiko Pangilinan, lalo na si Sharon Cuneta. Parang sampal sa kanila yan. Unang-una, syempre, ang reputasyon ni Senador Kiko Pangilinan, hindi yan tatanggap ng mga ganyan na mga milyon-milyong pera na laman ng maleta. hindi ganyan ang reputasyon ni Senador Kiko Pangilinan. Hindi niya gagawin yan. Kaya nung nabanggit ang pangalan niya, ay syempre umalma si Senador Kiko. Ganon din si Sharon Cuneta. Mayaman yan si Sharon Cuneta. Sa tagal ng kanyang pag-artista, ang dami na, ilan ng pera niyan. Isa yan sa pinakamayaman sa industriya ng pelikula, ng entertainment. Napakayaman niya ni Sharon. Bukod pa sa ang pamilya niya, yung mga Cuneta, matagal matagal na yang kilalang pamilya. Kaya malaking insulto kay Kiko Pangilinan at kay Sharon Cuneta yung pagkakabanggit ng pangalan nila. Pinakita pa yung picture, may mga media na nagko-cover at saka syempre yung mga DDS na naman ng mga vloggers. Kaya naglabas ng reaksyon kaagad si Senador Kiko, si Sharon Cuneta. Sabi ni Sharon Cuneta, napakasinungaling nyo. Napakasinungaling nyo. Ngayon, dahil obvious nga na napakasinungaling nga talaga ng ginawa nitong mga nila Baligod, defensor at saka nitong Maleta Boys. Ngayon, sa isang interview kay Attorney Baligod, sabi niya, hindi naman sinabi sinabi ang si Kiko Pangilinan. Hindi naman daw
pinangalanan si Kiko Pangilinan, hindi naman din daw sinabi na tumanggap ito ng mali-malitang pera. Sus naman, ano ba yung presko na pinapakita nila doon? Para saan ba yon? Ay di ba pinapakita nila yung mga pictures ng mga politiko na tumanggap ng milyon-milyong pera na laman ng mga maleta. Tapos pinakita nila yung picture ni Kiko Pangilinan, kasama pa nga si Sharon Cuneta, tapos sasabihin nila hindi naman yun ginawa o sinabi ng mga malita boys. Yan kasi ang problema dito sa anong ito. Itong grupong ito nila Defensor, nila Baligod at saka nitong mga malita boys. Nawawala ang kredibilidad eh. Noon dati sa unang mga affidavits nila binanggit si Loren Ligarda. Nung nakasama na nila si Loren Ligarda, kakampi na ng Cayetano, nila Marcoleta, inalis na si Loren Ligarda. Ano lang daw yun, nagkamali lang. Hindi naman daw talaga nag-deliver ng maleta kay Loren Ligarda. Tapos si Laila de Lima, sabi nung Malita Boys din, sabi nila nagkamali lang sila kay Laila de Lima. Laban-laban, bawi-bawi ang style nitong mga Malita Boys na ito. Ngayon na naman, dinideny na naman nila na hindi naman daw nila dinawit si Kiko Pangilinan. Sabi ni Baligod yan Sabi ni Baligod, hindi naman daw nila binawi. So, talaga, laban-laban, bawi-bawi ang mga ito. Kaya nasisira ang kredibilidad. Sino namang maniniwala sa ganyan? Sasabihin mo, tapos pag kinumpront ka na hindi totoo yung sinabi mo, babawiin mo. Yun nang kay Congressman Pipito Alvarez. Congressman Pipito Alvarez. Yung congressman nung nagpi-press con sila doon sa nung Blue Ribbon Committee hearing nila Cayetano at Pia Cayetano at Marcoleta, nabanggit yung pangalan ni Congressman Pipito Alvarez. Ay gusto niyang linisin yung pangalan niya. Umakyat siya doon sa taas ng Senado habang nandun pa sila Cayetano. Pagting niya, umalis na sila Defensor at saka yung mga Malita Boys. Alam nilang kukumprontahin sila eh. Pagdating pag-upo ni Congressman Alvarez, tumayo na rin si Marcoleta, tumalikod na rin. Yan ang problema diyan. Yan ang problema diyan sa sa grupo na yan. Hindi kayang panindigan yung kanilang sinasabi. Magsasabi tapos bigla babawiin. Yun. Yun ang problema diyan sa na yan. Laban-laban, bawi-bawi. Ngayon na naman, ito naman, si Kiko Pangilinan at saka si Sharon Cuneta. Sabi ni Sharon Cuneta, yung picture na yan na pinakita na, pumunta kami sa Marawi niyan sabi niya. Nagpasalamat kami sa mayor doon, yung governor ng probinsya, kasi tumulong sila kay Kiko. Tapos ngayon, ipapakita nila, maleta ng pera. Kasinungalingan daw yun. Kaya sabi nga ni Sharon Cuneta, napakasinungaling nyo. Galit talaga si Sharon Cuneta eh. Ngayon, binabawi na ngayon ni Baligod. Sabi ni Baligod, hindi naman namin dinawit si Kiko Pangilinan. Hindi naman daw sinabi ng mga Malita Boys. Mga kabunyog, natatawa ako dito kay itong kay Erwin Tulfo. Matindi rin tong banat ni Erwin Tulfo eh. Kay Mike Defensor. Sabi ni Erwin Tulfo, yung nangangarap na senador na si Defensor. Hindi, ganun talaga yung pagkakasabi ni Erwin Tulfo Sabi niya, yung nangangarap na senador na si Mike Defensor. And nagko-comment si Erwin Tulfo tungkol ito doon sa yung yung Blue Ribbon Committee hearing daw, yung Peking Blue Ribbon Committee hearing na pinatawag actually, ang nag-aanunsyo pa nga, nagpakalat, si Mike Defensor mismo eh. Sabi niya, Blue Ribbon Committee hearing, June 16, 10 a.m. Di ba? Saan ba yun? Ano ba yun? Sa isang venue doon sa Mandaluyong. Talagang kinakalat ni Mike Defensor yun.
inaanunsyo talaga na magkakaroon ng Blue Ribbon Committee hearing doon daw sa isang events venue sa sa Mandaluyong City. Si Mike Defensor ang nag-aano noon. Ang ano daw, ang mangunguna daw ay si Alan Peter Cayetano saka si Marcoleta. Oh, nakalagay pa yung picture ni Marcoleta at saka ni Alan Peter Cayetano. Eh siyempre, kinuna ng reaksyon si Erwin Tulfo. Kasi siya ngayon ang Blue Ribbon Committee chairman. Siya talaga yung lehitimo, yung legal na Blue Ribbon Committee. Tinatanong siya kung anong reaksyon niya. Talaga siyempreng mainit siya kay Mike Defensor. Kasi sabi niya, ang ano naman yan, nag-announce ng ano na yan, si Mike Defensor. Yung nangangarap na senador na si Defensor. matindi, matindi rin yung banat ni Erwin Tulfo. Hindi, si Mike Defensor kasi, ano kasi yan, maraming beses, ano yan, nag-ambisyon niya noon na maging senador noong 2007. Kasi noon, syempre, ang presidente noon si Gloria. Malakas kay Gloria yan si Mike Defensor. So, tumakbo yan na senador noon, yung Tol. Tol, Defensor. Ang gamit niya noon, para sa'yo, ang laban ni Tol. Kaya lang dahil sirang-sira noon si Gloria Arroyo, sa dusing kandidato ni Gloria, dalawa lang ang nanalo, si Angara yata yun at saka si Joker Arroyo. Lahat ng kandidato, yung 10, talo. Yung line-up ni Gloria noon, Team Unity yun noong panahon. Kasama doon si Defensor, si Mig Subiri kasama doon sa mga natalo, si Pichay, si Chavit Singson, sila Soto, nandun yan sa lineup, si Oreta, nandun sa lineup niya yan nilampaso noon yung lineup ni Gloria, kaya hindi nanalo yan si Mike Defensor noon. Pero talagang ang ambisyon niya noon ni Mike maging senador. Kasi ano na siya kumbaga kilala na siya noon, ano siya, nasa gabinete ni Gloria, kilalang kilala na. Ang inaasahan niya noon, mananalo siyang senador. Pero dahil sirang-sira si Gloria, nadamay si Mike. Halo. Mula noon, hindi na muna na pumasok sa politika. Tumakbo pa yung mayor, vice mayor niya running mate niya si Aiko Melendez. Talo sila. Pagkatapos noon, nagnegosyo na lang muna. Mining. Ngayon, bumalik yan sa politika nung party list, anong kalusugan. Panahon ni Duterte, okay na sana, nakabalik na siya, anong kalusugan party list. Kaya lang, nag-partner naman siya kay Marcoleta. Sila yung nagpasara ng ABS-CBN, nagbebenta sila ng Ivermectin para sa COVID. Tumakbo na lamang mayor noong 2022, talo. Talo. Pero ngayon, nag-ano na naman, iwan natin kung sa line-up ni Sara. Pero baka hindi naman. Baka mag-ano yan si Mike Defensor, pang campaign manager, yun. Parang mga ngampanya lang para sa Duterte. Kasi pag nanalo, balik uli siya sa gabinete, parang katulad ni Arroyo noon. Kaya sumusugal si Mike Arroyo dito sa Duterte na makabalik siya para sa pag nanalo ang Duterte, ma-appoint siya sa mataas na posisyon, baka executive secretary o baka anuman na mataas na posisyon. Sigurado siya dyan. Kaya tumataya siya ngayon. Pero yung pagsisenador, ay medyo mahihirapan si Mike Defensor. Medyo mahihirapan. Kaya nga ang tawag ni Erwin Tulfo, yung nangangarap na senador na si Defensor, siyempre, kumpara sa mga Tulfo, ilalampaso siya si Defensor. Kilala, kumbaga ang Tulfo, mabango ang pangalan sa tao. Pero pag sinabi mong Defensor, Arroyo. Tao ni Arroyo. Tapos ngayon naman, Duterte. Yun. Kaya, ang pagkakabanggit ni Erwin Tulfo, may halong may halong pangangantyaw yung nangangarap na senador na si Defensor. Kinakantsawan nga yung yung presko na yun nila Mike Defensor nung June 16. Kasi sinasabi niya Blue Ribbon Committee hearing. Wala naman si Cayetano, wala naman si Marcoleta.
Inindyan sila eh, hindi sila sinipot eh. Pero tinuloy pa rin nila yung activity. Pero hindi na Blue Ribbon Committee hearing. Kaya nga ang tawag, parang ang Senate President yata si Mike Defensor. Senate President pro tempore si Maligod. Tapos majority floor leader si ah si Topacio. Kasi sila yung mga malaki ang papel na ginampanan doon sa na yun, press con na yun. Kaya lang, yun na nga, matindi yung comment ni Tulfo. Yung nangangarap daw na senador na si Defensor. Ewan ko kung ano magiging reaksyon ni Mike Defensor diyan. Okay, ito, mga kabunyog. Sabi ng mga Duterte, lalo na si Pulong. Ginagamit daw ang ICC parang wini-weaponize laban sa kanila. Yun ang ini-issue nila eh. Ginagamit ng administrasyong Marcos ang ICC laban sa kanila, sa mga Duterte. Nilabas siya ni Pulong ganyan na reaction, sabi niya. Nalaman namin mayroon ng warrant of arrest si Bongo at saka yung dalawa pang retired na dating officers ng PNP. Sabi ni Pulong, hanggang kailan ba ninyo gagamitin ang ICC laban sa mga Duterte o sa mga kakampi ng mga Duterte? Sa totoo lang, tama yung sagot ni Yusek Claire Castro diyan. Hindi naman ginagamit ng administrasyong Marcos ang ICC. Unang-una, wala namang kinalaman ng Marcos sa ang administrasyong Marcos sa pag-file ng mga kaso na yan. Nang final yung mga kaso na yan laban kila Duterte, panahon ni Duterte yan, presidente siya. 2017-2018, final yan doon sa ICC. Ang nag-file niyan ay yung mga biktima, yung mga pamilya ng mga biktima, tinulungan nila dating Senador Sonny Trillanes sa kanang mga human rights groups, nila Chrissy Conten, Nery Colmenares, tumulong sa kanila yan. Kaya na-file yan. Wala diyang papel ang Marcos. Sa katunayan, i-final yan, presidente pa si Duterte, bakit i-final yan? Ay sa paniniwala na grabe ang krimen na ginagawa nila Duterte, ilampung libo na ang napapatay nung panahon na yon, 2017-2018. Talagang crimes against humanity na ang ginagawa niya. So, final yan doon sa ICC. Dumulong yung kaso. Kasi siyempre sa part ng ICC, talagang pag nakita nilang may basihan yung kaso, papagugulong talaga yan. Hindi naman kikialam ang ICC sa politika ng mga bansa. Kaya lang, ang pinapalabas nitong mga Duterte, nila Pulong, ginagamit, parang nagsasabuatan, parang ang lumalabas sa buwatan ng administrasyong Marcos, ICC, tapos yung mga leftist daw. Hindi naman ganun yan. Hindi ganun ang ginagawa ng ICC. Ginagawa lang nila ng ICC bilang International Criminal Court ang tama. Yung ginawa naman kasi ng mga Duterte, talaga namang karumal-dumal yun. Imagine niyo yung mga pinatay na yun ng panahon. Extrajudicial killings. Kung tinatanggap ng pulis, 6,000 ang napatay nila sa mga police operations. Kahit pa sabihin mong 6,000, na grabe yan. Pero ang sabi ng mga human rights groups, hindi lang yan 6,000. Umaabot yan sa 30 to 35,000. Kasi yung mga pinatay pa ng mga riding in tandems. Kaya yan. Ngayon, ito kasing si Lapulong Duterte, hindi nila inaasahan na mapapanagot sila ang kanyang ama na si Digong at sila Bato, sila Bongo, hindi nila inaasahan yan na mapapanagot sila. Kasi sila sa impunity. Na tingin nila yung mga ginawa, wala namang mangyari diyan, hindi tayo mapapanagot niyan. Hawak nila ang mga pulis. Wala namang mag-iimbestiga niyan. Wala namang mga ebidensya. Ganun yung nila diyan. Tapos hindi na tayo member ng ICC. Winidraw na ni Duterte yung membership sa ICC. Kaya pero hindi naman yan eh. Talaga namang dapat nilang panagutan yung ginawa nila kasi grabe yan. Sa kasaysayan ng Pilipinas, ngayon lang tayo nalagay sa mapa ng mga bansang may crimes against humanity. Grabe nga eh. Kristiyanong bansa tayo. Ang tanging katolikong bansa sa Asya.
Napakaraming populasyon ng Katoliko sa atin at Kristiyano. Tapos ganyan ang nangyari, daming pinatay. Kahit sabihin mo kung laban yan sa illegal na droga, hindi justification yun. Kaya yan yung masaklap talaga dyan na nangyari. So ngayon, pinapanagot sila. Sila Duterte. O sasabihin ni Pulong, ginagamit lang ang ICC. Hindi yun. Pagpapanagot yun sa kanyang ama at sa mga kasabwat niya na sila Bato. Yan yun. Tama lang na managot sila dyan. Hindi yan sabwatan. Hindi yan sabwatan ng ICC, ni Marcos at ng mga leftist. Walang gano'n. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang take ko ni Attorney Ricky Tumutorgo. Lagi na po ninyo itong subaybayan, mga kabunyog, mga kababayan. Araw-araw po ito. Dito po sa Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel at sa Attorney Ricky Tumutorgo Facebook page. Magandang araw po sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.